Ciao Raga! Musta Naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Italian citizen ka naga? O baka naman ikaw ay nag-file na at naghihintay ng result? O baka naman nagpaplano ka palaang na ikaw ay mag-apply ng Italian citizenship? Allora, dapat na alam mo ito Raga. Kung ikaw ay isang natural-born Filipino citizen, tapos ay naka-acquire ka o naging naturalized citizen ka ng ibang bansa, example, Pinoy ka dati, tapos ay naging naturalized Italian citizen ka na, pero hindi ka pa nakakapag-dual citizen. Kung uuwi ka ng Pilipinas, ay kailangan mo pagang kumuha ng visa. Ano ga yung tinatawag na balikbayan privilege? Dahil ba diyan ay pwede na mag-stay sa Pilipinas ng up to 1 year na hindi na kailangan ng visa at wala ring dapat nababayaran na travel tax? Ano yung dapat na dadalhin na dokumento at gagawin na step doon sa immigration pagdating mo sa Pilipinas para diyan sa balikbayan privilege na iyan? Alamin natin ang detalye Raga, doon po na sigla, partiyamo. Disclaimer lang Raga, ang nilalaman na information ng video na ito ay bunga ng aking personal research na kung saan ay pinagbasihan ko at ang aking reference ay yung iba't ibang Philippine government agencies sa kanilang official website. Ikaw ay ini-encourage ko Raga na ikaw ay laging mag-verify at magkonsulta bago magdesisyon doon sa Philippine Embassy or sa Philippine Consulate doon sa kanilang mga opisina kung saan bansa ikaw naroroon. Okay, simulan na natin. Di ka kapag ka naging citizen ka na ng ibang bansa. Example, nandito tayo sa Italia. Kapag ka naging Italian citizen na, malimit na tanong ay gaano ka katagal na pwedeng mag-stay sa Pilipinas kapag ka umuwi. Kapag ka naging Italian citizen na at hindi pa dual citizen, pwedeng umuwi sa Pilipinas at mag-stay ng up to 30 days na hindi na kailangan ng visa. Base iyan doon sa Executive Order or EO number 408. Nakapaloob sa Executive Order na iyan na ang mga citizens ng 150 plus countries na are ay pwedeng pumasok sa Pilipinas na visa-free at makapag-stay not exceeding to 30 days. Pakibasa mong maigi Raga ang instruction sa heading ng article na iyan para mas maging malinaw pa sa iyo. Tingnan mo at aring nakalista sa number 65 ay ang Italy. Kaya ang Italy ay kasama dyan sa mga bansa na nakapaloob doon sa EO number 408. Paano kung ang plano mo ay mag-stay sa Pilipinas ng higit sa 30 days o baka nga hanggang 1 year pa? Kailangan mo na bang kumuha ng visa? May mga dapat bang babayaran? Ang gagawin mo Raga, gamitin mo at i-enjoy yung tinatawag, yung binanggit natin kanina na balikbayan privilege. Ano ga yung tinatawag na balikbayan privilege? Ang balikbayan privilege ay isang programa ng Philippine government instituted by Republic Act 6768 at yan ay naamyendahan ng Republic Act 9174. Bilang tinatawag na isang balikbayan, mayroon kang karagdagang mga pribilehiyo sa pagpasok at pananatili para sa iyo at sa iyong mga miyembro ng pamilya. Paano mo ba malalaman na ikaw ay makukonsidera na isang balikbayan under balikbayan privilege? Una, isang Filipino citizen na continuously nasa labas ng Pilipinas sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Pangalawa, yung mga OFWs. Patatlo, na dito dapat na maging malinaw sa iyo are isang dating Filipino citizen na naging naturalized citizen ng isa sa mga bansa na kasama doon sa listahan ng mga bansa sa Executive Order 408 na ipinakita natin kanina na babalik or papasok sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay naging naturalized Italian at hindi pa dual citizen at nais mong umuwi sa Pilipinas, may kukonsidera ka na isang balikbayan at maaari mong ma-enjoy ang balikbayan privilege. Kapag tiningnan mo din sa official website ng Philippine Embassy sa Rome, Italy, naandyan din ang mga info na dapat mong malaman about sa balikbayan privilege. Dahil sa balikbayan privilege, ang mga dating Pinoys na ngayon ay citizen na ng Italy, Malta o San Marino, maging ng bansa na kasama doon sa listahan ng EO 408
ang pag-stay sa Pilipinas ay maaaring hanggang 1 taon na hindi kinakailangan ang visa. Di ka nabanggit natin kanina, ang balikbayan privilege ay hindi lang para doon sa mismong balikbayan, doon sa dating Pilipino, kundi pati na din sa kanyang mga miyembro ng pamilya gaya ng asawa at anak o mga anak. Linawin natin, kahit ang asawa o ang mga anak ay foreign citizen at hindi naman naging Pilipino, entitled din sila sa mga benefits ng balikbayan privilege as long as susundin laang ang mga kondisyon na are. Una, dapat ay kasama silang papasok sa Pilipinas ng balikbayan. Ibig sabihin, iisa ang inyong flight. Pangalawa, sila ay citizen ng Italy, Malta, San Marino o kahit aling bansa na kasama doon sa listahan sa EO 408. Ano ang dapat na gagawin o ipe-present na documents doon sa Philippine Immigration Officer para maka-avail ng balikbayan privilege? Kailangan na i-declare mo, sasabihin mo doon sa Immigration Officer na i-avail mo ang balikbayan privilege. Ipapakita mo ang iyong foreign passport. Example, ang iyong Italian na passport, kung halimbawa ikaw ay Italian citizen, na dapat yon ay valid pa ng 6 months beyond the intended date of stay doon sa Pilipinas. At para patunayan na ikaw ay dating Filipino citizen, either na ipapakita mo doon sa immigration officer ang iyong lumang Philippine passport o ang copy ng iyong birth certificate na galing sa PSA o galing doon sa Philippine Statistics Authority. Tandaan na iyang dalawang documents lang na iyan ang pwedeng gawing proof na ikaw ay dating Filipino citizen. Isa lang sa dalawang documents ay sapat na, pero kung parehas na ikaw ay makakapagdala niyan ay mas maigi. After ng verification, right away ay tatatakan ang passport ng balikbayan entry stamp. Take note, ang stamp na yan ay walang bayad. Dapat din na i-check na maigi bago umalis doon sa counter para just in case sa may mali ay maitama na agad right away habang nandoon ka pa. So lagi i-double check ha pagka tinatakan ng entry stamp doon sa immigration counter. Para naman sa family members ng balikbayan, para patunayan ang relasyon, dapat din magdala ng documents supporting their relationship. Para sa asawa, copy ng marriage certificate, dapat ay mayroong English translation. Para sa anak, birth certificate ng bawat anak, dapat din ay mayroong English translation. Adoption papers, kung halimbawa na mayroong adopted children, dapat din ay mayroong English translation. Ano pa ba ang mga perks under ng balikbayan privilege? Number 1, exemption from travel tax. Number 2, duty-free shopping privilege up to $2,000 US dollars, provided that shopping must be done within 2 days upon arrival and purchases must be made personally noong balikbayan. Paano kung higit pa sa 1 taon na gusto na mag-stay sa Pilipinas? Pwede ka na mag-extend under balikbayan privilege? Ang sagot raga ay oo. Pwedeng mag-extend ng another 1 month, 2 months, or up to 6 months. And in some cases ay maaari pa nga na umabot ng hanggang 12 months. Yan ay depende doon sa approval ng immigration, ng Bureau of Immigration. Provided para ikaw ay makapag-extend ng stay, kailangan na mag-a-apply ng extension sa Bureau of Immigration main office o kaya naman ay kahit sa anong Bureau of Immigration office nationwide. Additional na clarification ng mga importante na info. Ang balikbayan privilege ay hindi isang tipo ng visa, kundi yan ay isang entry privilege granted by immigration upon arrival by receiving an entry stamp doon sa passport. Kailangan ba na mag-apply online for balikbayan privilege in advance or bago magbiyahe? Hindi na raga. Ibinibigay iyan doon sa immigration pagdating sa Pilipinas at dapat na sasabihin or magre-request ka doon sa immigration officer sa counter. Ipapakita ulit natin ang full list ng mga bansa na kasama sa Executive Order or EO number 408 para makita mo yung maigi, maisa-isa mo yung mga bansa na iyan. That way,
kung merong kang relative or kakilala na nasa ibang bansa na naandyan sa listahan at makakatulong sa kanila ang info na ito, ay ma-share mo sa kanila ang video na ito. O yan Raga, umaasa ako na nakatulong sa iyo ang information na binanggit natin sa video na are, at sana ay naging malinaw din yan sa iyo. Kung meron kang kakilala, lalo na dito sa Italia o sa ibang bansa man, na alam mo na makakatulong sa kanila ang information na ito para mas maging madali yung pagbiyahe nila pa uwi sa Pilipinas, kung sakaling gusto nilang magbakasyon or mag-stay ng mas matagal doon, sana ma-share mo ito sa kanila. Maraming salamat sa pagtitiwala mo at sa patuloy na pagsuporta Raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. At si Raga, alla prossima!